Buhay na buhay na mga gimikan at kainan sa isla ng Boracay dahil sa pagdating pa rin ng mga turista. Kanya-kanyang gimmick naman ang mga negosyante para samantalahin ang pagkakataong kumita. At live mula sa Boracay, saksi si Nelson Canlas. Nelson. Arnold, Vicky, unti-unti na nga dumarami ang mga bakasyonista dito sa Boracay. Lalong naging makulay ang mga gabi dito sa Boracay habang tuloy ang pagdagsa ng mga bakasyonista. Ang mga gimikan nga at kainan, inabutan kong buhay na buhay at lalong napuno ng mga bisita. Yes, I'm having a good time. Taga saan po kayo? From Cebu. Kanya-kanya rin tuloy gimmick ang bawat negosyo rito para samantalahin ang pagkakataong kumita at makabawi. Mula sa mga buwang, mangilan-ngilan lang ang bisita. Yes, sir. Kasi po to, we have high season, we have peak season, so now is high season. So ito po yung pinakamaraming kita, sir. Depends sa mga ibang season. Pero tinatayang 25% pa lang daw ito ng mga inaasahang darayo sa Bora. At bago matapos ang Semana Santa, inaasahang aabot sa kalahating milyon ang magbabakasyon dito. Gayunpaman, maigting na ang seguridad ngayon pa lang at mayat-maya ang pagpapatrolya ng pulis. Pinaka-importante kasi dito ang crimes against property. Pinaka-advise natin dito sa mga local and foreign tourists, they should be vigilant on their property. Dahil paparating na nga ang bulto ng mga tao bukas, paalala lang na iba yung ingat ang gawin ng mga kababayan nating papunta dito. At live mula dito sa Boracay, ang Nelson Canlas ang inyong saksi. Wala ring pagod sa pamamasyal ng mga bakasyonista sa Baguio City. Kaya naman nananatiling mahigpit ang seguridad sa mga pasyalan sa summer capital of the Philippines. At live mula sa Baguio City, saksi si Bernadette Reyes. Bernadette. Vicky, Higan, habang lumilipas sa mga araw ay lalo pang dumarami ang mga bakasyonista dito sa Baguio, kaya naman ang seguridad lalo pang pinaiigting. Kumagat man ang dilim sa Baguio, buhay na buhay pa rin ang lungsod. Sa Session Road, hile-hilera ang kainan. Sa Burnham Park naman, maski gabi, sige ang padyak sa mga bisikleta at tampulan ng mga taong hanap ay libreng gimmick. Isang linggo na rito sa Baguio magkasintahang ito na kapwa taga Maynila. Sabi nila, iba pa rin daw ang magbakasyon sa Baguio. Okay naman. Bali masaya naman kasi kasama ko rin naman sila. Masaya pa rin. Everything is lively and fun. Dahil wanto sawang bukas ang maraming pamilyan dito, magdamag na rin ang pagbabantay ng mga pulis. Pero hindi naman lahat, puro gimmick. Tinuturuan nila kami ng yung way of the cross. Yun. Saka strictly sa family namin. Traditional talaga. So we value very much this Holy Week as a way of our life and as a way of gratitude to God for the many blessings we have received. Vicky, Higan, sa Biyernes Santo inaasahang darating dito sa Baguio ang pinakamalaking bulto ng mga tao na mamamasyal dito sa Baguio. Kaya naman sa araw na yan, pansamantala muna isasara ang Session Road sa mga sasakyan. Live mula dito sa Baguio City, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng posibleng pagputok ng Bulkang Taal. Kaya naman pinalilikas na ang mga residenteng nasa danger zone. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Taal. Nakataas naman ang Alert Level 1 sa Bulkang Mayon sa Albay at Bulkang Bulusan sa Sorsogon dahil sa mga naitalang volcanic earthquake. Inilabas na ng Criminal Investigation and Detection Group ang ilang larawan ni Rosel Peña sa sinasabing kasama ng aktres na si Pilar Pilapil. Nang pagsasaksakin siya ng mga hininalang carjacker, patuloy pa rin ang paghanap kay Peñas na nawawala simula pa noong Huwebes. Tinutugis na rin ang isang grupo ng mga kriminal na may miyembrong kamukha raw ng pangunahing suspect sa pag-atake kay Pilapil. At sa ibang balita, nakaburo na po sa Christ the King Church sa Green Meadows ang aktor na si AJ Perez. Inilipat ang kanyang labi mula sa chapel ng Lasal Green Hills sa San Juan. Nilinaw naman ng LTFRB na ang partas bus lamang na nakabanggaan ng sinasakyan van ni AJ ang pinatawan ng 30-day preventive suspension. Samantala, inilipat ang road rage suspect na si Jason Eigler sa Metro Manila District Jail sa Bicutan. Niutos si Judge Bayani Vargas ang paglilipat kay Eigler dahil na rin sa mga aligasyon ng VIP treatment sa Quezon City Jail. Naharap si Eigler sa kasong pagpatay kay Renato Eparle Jr.
Saksihan sa aming pagbabalik. Isa sa mga may-ari ng sikat na Italian chocolate company, pumanaw na. Mga babaeng aktivista nagprotesta ng topless sa Ukraine. Mga gaganap na hudas, nagkwento kung paano pinag-aandaan ang pagganap sa karakter. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sasama-sama natin pagiging saksi.